Hi guys, ngayon pa. Okay, good. Breakfast. Bili na gahapon kuan. Yung isang araw nagpa-grocery yung amo ko doon sa ano yung pinadeliver. Alam niyo guys, yung ibang lahi yung nag-deliver tapos dalawang bote yung cheese. Ang isa nabasag. Tapos isang tray na itlog. Marami kasing binili. Isang tray na itlog. Diba 24 ang laman yan? So, balik kalahati ang ano yung natira. Tapos ang natira, yung iba na basag silang lahat talaga basag. So, ayun, bakit ako nakaluto ng ano, dalawang itlog? Kasi marami mga basag guys, tapos may ano pa, may iba pa na nag-circle pa yung ano, yung yellow. Nag-circle pa ang yellow, hindi pa siya nabasag. 'Di ba kinuha ko, nilagay ko sa bowl. Tapos sabi ko ng amo ko, sabi ko sayang, sabi ko masarap naman ito lutuin. Sabi niya no, sabi niya true daw. So yung apat na egg yolk na ano, egg yung yellow. Lutuin ko man sana yun, pero sabi niya wag na daw yun lutuin kasi magbigay lang daw yun ng sakit kasi na ano na sobrang init kasi sa labas. Tapos ewan ko, nung ginawa niya doon sa tao. Pero ako ang nagdala dito sa taas, pati yung bigas. So, sa wakas guys, may asukal na. Masaya na ako pag may asukal. Pero nagluto ako ng dalawang itlog. Pero yung apat na egg yolk, tinapon ko na yun. Tapos may ano kasi yung itlog na may tatlo. Tapos yung cover lang niya ang nabasag, yung white. So ito yung niluto ko. Grabe sayang yung itlog. Kalahati din ng tray ang nabasag. Ito yung niluto ko ngayon, yung nabasag yung ano niya. Cover. Nabago na kaming bigas guys, ito. Bagong bigas. Pero di ba sobra ng buwan yung bigas. Nagluto ako ng matchbus laham. Pinakuluan ko na habang naglilinis ako, pinakuluan ko na yung karne kasi ang tagal maluto talaga. Gusto kasi ng amo ko sobrang malambot yung karne, kaya pinakuluan ko na siya, nilagyan ko ng mga ingredients. Gaya na ano, garlic, onion, black pepper, asin. Karne kasi yan, nilagyan ko siya ng dahon ng paminta. Tapos yung liso ng hell at saka yung nilagyan ko pa rin siya ng liso na paminta at saka yung powder. Yun, tapos nilagyan ko rin siya ng kunting ano, powder na hell kasi masarap kasi guys, mabango. Tapos nilagyan ko siya ng Miss Mar, yung maliliit na item. Yun.
Masarap kasi magkain ng ano guys, yung pipino kasi ano, yung maliit lang ang kanin ko ba. Hmm. Maliit lang ang kanin ko. Bala may camera dito. Gutom ako. Hindi na ako mahiya ng camera guys pag gutom ako. Kape. Pamahaw man eh. Wala mo ko nakakuan ganyan. Ang oras alas 12 na, naghinlo pa ko na. Hmm. These onions. Oh, no, garlic. Garlic man siya. Hmm. Dami ang yugos garlic magkaon. So, mabalik pa ko kuan. Balik pa kong trabaho. Wala pa ko naman ang trabaho. Nanglaham ako ng gilatan. Hello to all viewers. Alam po ninyo, di ba nakita niyo yung babae na nagutom siya? No? Sabi niya, gutom daw siya. Sige niyang linis ng linis. Hindi na pala niya namalayan na. Nahulog na siya. Hagdan. Kaya kayo mga first timer, pag gutumin kayo, kung may kubos, kain kayo ng kubos or may kunting bahaw, lagay nyo yan sa ref. Kung may maiwan yung mga amo nyo na pagkain, huwag nyo itapon. Kasi pag gutumin kayo, mayroon kayong kainin. Yung iba kasi maarte, yung iba kasi hindi sila kumakain ng ano ng amo. Yung ginagamit pa rin nila yung kung maarte sila sa Pilipinas, di ba? So dito kayo sa abroad, okay lang yan. Kahit tira ng amo mo, kainin mo. Kaysa magutom ka. No, yun talagang lagi kong inuulit-ulit no, mula pa dati. No, may mga kaibigan ako, sabi nila hindi daw sila, isang araw daw, isang beses lang sila binibigyan ng pagkain. Ang sinabi ko sa kanya, di ba mayroong mga tira yung amo? Sabi ko, kasi ayaw na yan nilang kainin pag, lalo na pag sobrang ano, yung, basta, minsan hindi nila kinakain yung iba, tinatapon lang. Ang sabi ko, huwag nyo itapon, ilagay nyo sa ref or saan ninyo ilagay. Pagkabukas, pag hindi kayo magluto, meron kayong kainin. Gutom talaga guys pag hindi magkain, no? Gutom. Tapos kahit mainom ka ng tubig, gutom talaga. So yun ang maipayo ko sa mga bagong mga first timer na mga OFWs, lalo na sa mga working home, no? Yun talaga. Tapos huwag kayo masyadong mag-akyat-akyat. Pag hindi ninyo kaya, huwag ninyong pilitin ang sarili niyo, no? Huwag ninyong pilitin. So, yun, pag gutumin kayo, yung mga tira ng amo nyo, huwag nyo itapon. Huwag nyo itapon yung mga tira ng amo nyo kasi hindi yan marumi guys, no? Alam nyo, kumakain yung mga amo natin, mga maartiyan sila. No? Mga maartiyan sila, hindi yan kagaya sa yung bata na hindi niya alam na paglagyan ng dumi, no? Mga laway, hindi. Yung amo natin, pag magkain yan sila, ganon sila magkain, tapos subo. Oh. Tapos magkuha sila sa mga gilid-gilid man yan sila magkuha. No?
Huwag niyong itapon yung mga tira ng pagkain ng amo niyo kasi maisip talaga ninyo, no? Darating talaga na hindi, may araw talaga na hindi magluto ng kanin. Kahit dito sa amin, mayroon talagang araw na hindi magluto ng kanin. Ngayon magluto ng kanin, bukas mo ilang araw hindi magluto ng kanin. So, ang ginagawa ko nga, kung may tira ng amo ko, ilagay ko yan sa ref, no? Noon, parang bago pa ako tapos may nakikita akong mga pagkain sa basura. Sabi ko, wag mong itapon, sabi ko, kakainin ko yan. Kasi ang naisip ko kasi, ngayon nagluto, pagkabukas hindi nagluto, siyempre, anong kakainin ko? Kung magsige ka trabaho, kakain ka ng kubos. Ito yung kubos, guys. Ito yung sinasabi ko nga, kubos, no? Kung magsige ka trabaho, kakain ka ng kubos, inom ng tubig. Hindi pa rin, guys. Mahapdi pa rin ang tiyan mo, no? Kasi pagod ka, magtrabaho ka. So, kailangan talaga na, kung may tira yung amo nyo, ilagay nyo sa ref, huwag nyo itapon. Ganon talaga ang technique ko, guys. Kaya hindi ako nagugutom. Minsan lang, umaabot lang kasi yung hiya ko pag nandito na sila, nahihiya ako. Pero hindi ako binawalan ng pagkain, no? Walang bawal sa akin ang pagkain. Ako lang minsan ang nahihiya. Kaya, minsan, kahit mag-inom ako ng kape or magkain ng kubos, gutom talaga ako. Kaya minsan hindi ko matiis. Kung hindi ko na talaga matiis, kahit nandito sila, ay magluto talaga ako ng kanin. Oo, totoo yan, no? Kahit nandito sila dyan, madaanan ko. Minsan pag hindi ko na talaga kaya, magluto ako ng kanin. Pero pag kaya ko pa, okay pa, yun, mag-inom, magkain ng kubos. Pero meron talagang time na parang gusto natin talaga magkain ng kanin. So yun lang po, guys, ang mga payo ko sa mga baguhan nandito sa abroad, no? So, yun si kabayan kasi hindi na niya namalayan na nahulog na pala siya sa hagdan, no? Meron talagang ganyan, guys, no, yung maglinis ka, no? One time talaga rin sa malaking bahay yun. Doon pa sa yung mga trabaho dati ko pang mga amo, yung malalaking mga bahay, yung walang elevator tapos sobrang mahaba pa, no? Yun pala, sa kakalinis ko, di ba, pagdating mo, pag ganun man yung mga hagdan nila, pagdating mo dito, tapos, di ba, maglinis-linis ka. Minsan kasi nakatalikod tayo maglinis. Kaya, payo ko sa inyo, huwag kayong magtalikod maglinis pag papunta na kayo sa baba. No, huwag kayong magtalikod. Yung kasing magtalikod tayo maglinis, ay, naku, buti na lang no, nakaano pala ako. Yung nakaano ako sa paa ko, kung hindi pa nahulog din ako, no. So, hindi tayo talaga makahawak pag mahulog tayo sa hagdan kasi hindi natin alam, no, hindi na natin alam. Kaya yun, muntikan na rin ako dati, pero thanks God naman, no, kasi nakaano pa ako, pero sobrang kaba ko talaga, no. So, mahirap talaga, guys, no. So, yun ang payo ko sa inyo, no, mga ka-OFWs dyan, lalo sa mga working home na mga first timer, no, ingat lang po tayo. Pag gutumin kayo, kain kayo, kung ano yung makain nyo, inom kayo ng tubig or kape. Basta ang payo ko sa inyo, pag merong mga sobra yung amo nyo, huwag nyong itatapon. Kasi pag sinabi ng amo mo, you throw this, oh, ikaw rin nakatulong, tinapon mo rin. So, titingnan mo muna, ay, sabihin mo na sa isip mo, masarap, ano pa man ito, yung marami pang laman itong manok, may kanin pa, hindi naman ito marumi. Ay, anuhin ko ito, ilagay ko ito sa plato kasi pag gutumin ako mamayang gabi, kakainin ko yun. Oh, ganun, guys, technique. No, wag kayong mag-iaya kasi yung iba kasi, mahirap na kasi lagi tayong magluto-luto pa tayo. Pag wala na tayong pagkain, magluto pa. So, yung amoy bitaw niya dito sa bahay. So, ayaw rin ng mga amo natin na mga amoy lahat ng bahay. Sige lang tayo luto. Luto sa kanila, luto pa sa atin. So, tiisin na lang natin yung mga pagkain nila, no? Lalo na sa mga first timer, parang ayaw nilang matanggap yung panglalasa dito. So, akala nyo sa first time lang yan, no? First time lang yan. Sasabihin ko sa inyo, araw-araw kayo kakain ng mga pagkain nila. Kung bago pa kayo dito sa abroad, lalo na dito sa Middle East, kasi iba talaga ang pagtitimpla nila dito, pero sobrang masarap talaga, guys, no? Sa first time mo lang yan, mga 1 week, 2 weeks, 1 month, makakuha ka na ng panglalasa nila at gustong gusto mo na, no? Lalo na magutom ka, kain ka na lang dyan ng kain. So yan lang ang technique sa mga OFWs na dapat gamitin din natin ang ating mindset. Hindi lang lahat na lang problema sa Pilipinas ang ilagay natin, kundi
asikasuhin naman natin yung pamilya, yung sarili natin, no? Kasi nagtatrabaho kasi tayo dito, mahirap masyado, malayo tayo sa ating pamilya. So, dapat yung sarili rin natin ay aalagaan natin. Huwag tayong magpagutom. Pagutomin tayo, magkain tayo, or ano makakain dyan, kahit konti lang. Inom ng tubig, ganun lang siya.